We've had 15 trial days since the impeachment trial of Vice President Sara Duterte began on July 6. At ngayon ho, papasok na tayo sa 7th week ng proceedings. May mga kababayan po tayo na nagsasabing masyadong technical ang usapan sa Senado. Paano ba ito pasisimplehin para kay Juan de la Cruz? Kasama po natin ngayon ang spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol. Attorney, it's been a while since we had you in the show. Salamat sa pagpapaunlak muli. It's always a pleasure, Kathy, and hi to everyone that's watching. Salamat po. Attorney Reggie, umpisahan na natin ha. Ilang beses ho kasi na nagkainitan ng lawyers ng prosecution at defense noong Miyerkules sa cross-examination ng testigong si Sailin May del Campo. May nabanggit ang depensa na pwede raw ang misleading question sa cross-examination. For the benefit of our viewers na hindi abogado tulad ko po, ano ba ito? At allowed ba ito sa korte? Yung misleading questions na ganyan, hindi yan allowed whether sa direct examination or sa cross-examination. Nakalagay sa ating rules on evidence, if I'm not mistaken, it's under Rule 132, no? Hindi papayagan ang mga misleading questions. Ang mga misleading questions ay ito yung nagsasabi ng isang fact o nag-uumpisa sa isang premise na mali at walang basehan, or na misconstrue niya yung previous na factual na sinabi ng testigo at pagkatapos nun kinonvolute niya para makapagtanong ng ibang conclusion from kung ano sa sinabi na fact na yon. So yun yung misleading na tinatawag. Ang pwede lamang ay leading question sa cross-examination. Ang leading questions, hindi rin siya pwede sa direct examination. So, yun yung pagkakaiba doon sa rules natin regarding leading at saka misleading questions. Now, sa direct examination, Kathy, kailangan kasi dyan open-ended yung mga tanong mo. So, usually, mag-uumpisa ka ng what, who, why, where, how. Yan ang mga tatanungin mo sa direct examination. Hindi papayagan ang leading questions answerable by yes or no kapag ito ay sa direct examination. Now hanggang sa pagtatapos kasi ng trial, may iringan pa rin ho sa pagitan ng prosecution at defense this time. Sinisita ng lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison, si Attorney Amando Ligutan, dahilan dun sa post niya sa kanyang SOCMED page about what was being discussed in court. Now, yung misleading questions, to be exact, ang pinagtatalunan nila dito, for the record, ano-ano pa ba yung pwede at bawal gawin at i-post ng counsels from both parties sa kanilang SOCMED page? Under Rule 18, Kathy, at saka syempre sa canons ng ating Code of Professional Responsibility and Accountability, any lawyer na involved sa isang kaso cannot engage into a trial by publicity. Under Rule 18 ng ating Senate impeachment rules, hindi ka pwedeng magsalita ukol sa merito ng kaso. Ano ba ang tinatawag na merito ng kaso? Ang pagsasalita tungkol sa merito ay kapag ikaw ay nagdi-discuss na o nagko-komento, nag-a-analyze ka na doon sa probative value o bigat ng ebidensya. Kung malakas ba yon o hindi malakas, ano ang analysis mo doon sa sinabi ng testigo na yon, ano yung epekto nung testimonya ng testigo na yun, or ano yung epekto o nung konklusyon na pwedeng makuha mula sa mga ebidensya na kunwari dokumento. Yun yung pinagbabawal sa mga parties, sa mga counsels, kasama na dyan yung respondent's counsel at saka yung House Prosecution Panel, and of course, the private prosecutors or counsel for the House Panel of Prosecutors. At kasama rin dyan yung mga senator judges. Ngayon, pumunta tayo dun sa post ni Attorney Ligutan, of course, without preempting any action by the impeachment court or even the presiding officer. Ang punto ng respondents counsel na si Attorney Sison, yun ay parte ng merito kasi nga nangyari yun during the trial, pati yung circumstances surrounding the posting, kakapangyari lang nung last Wednesday. Ngayon, siyempre sasabihin naman ni Attorney Ligutan sa kanyang mga, pag nag-respond siya at pag pinayagan na siyang mag-respond doon ng ating presiding officer sa Lunes, sasabihin naman niya syempre dyan na hindi yun going into the merits kasi nga kung merits dapat may pag-discuss ng probative value of the case.
or nung evidence din, wala naman daw siyang ginawang ganon. So yun yung mga pagtutunggalian, and it will be left in the discretion and appreciation of the senator judge, especially the presiding officer, kung kaninong argumento yung mas mabigat at mas kapanipaniwala. Attorney Reggie, kung sakali po na mapatunayan na medyo nag-cross the line nga si Attorney Ligutan, meron bang sanctions na magagawin sa kanya? Without preempting the action of the court or the presiding officer na magro-rule on Monday, ito yung hindi malinaw talaga, no? Pero ang pwede lamang i-impose kasi ng impeachment court regarding any violation of the rules is either contempt, no? Contempt, indirect contempt 'yan because it happened outside of the courtroom. So ano ba yung mga pwedeng gamitin na mga sanction? Pwedeng ipag-fine, pwedeng ipag-reprimand, pwedeng i-admonish lang, at pwedeng i-detain siya for the meantime, or pwede rin naman na i-revoke yung kanyang entry of appearance as private prosecutor dito sa kaso na to. So hindi natin sinasabi na meron doon gagawin ang presiding officer. Ang sinasabi lang natin that those are the things available to any judge, even sa ordinary courts, to sanction a lawyer who is outside of the bounds of the proper decorum or lumalabag sa mga rules ng korte. So itong si Attorney Ligutan, syempre hintayin natin kung ano yung gagawin dyan. But if you look at the policy of the presiding officer, he will be very patient and liberal naman about these things na binibring up sa korte. Now, in another issue naman, ayon po kasi sa mga surveys, marami sa ating mga kababayan hindi sumusubaybay ng paglilitis dahil masyado raw pong technical ang proceedings. Now, ano po ba ang ginagawa ng ating Senado para may address ang ganitong concern? Kathy, no, talagang ang ating impeachment court is doing its talaga all the effort para mapaunawa sa ating mga kababayan yung mga proceedings, very technical legal proceedings like this, na sumisilip tayo pero nangyayari talaga tong ganito talaga sa ordinaryong mga korte. Unang-una, pinayagan ng ating presiding officer yung paghalo ng lengguwahe ng Tagalog o Filipino at saka ng Ingles para sa mas nakararaming pagkakaintindi. Pangalawa, tinatry niya na yung both parties ay mag-stipulate na lang on matters na wala naman silang ganong pagtatalunan. Kaya nakita natin laging merong issue on the stipulation on facts at saka yung mga documentary evidence. So, yun yung mga efforts na ginagawa ng ating presiding officer. And of course, as much as possible, gusto niyang pabilisin din yung pacing para hindi rin mabobore. Kaya talagang he really strictly limited the senator judges in interjections and clarificatory questions to 2 minutes only, with second round na lamang para hindi talaga mag-drag on at tumagal. Now, Attorney Reggie, not everyone can enter the session hall while the impeachment trial is ongoing. Now, for the benefit of our viewers, Attorney, how does it feel to be witnessing the trial in person? Nandun tayo mula umpisa, no? Of course, as a litigator myself, hindi naman na bago sa akin yung ganong atmosphere. Ang difference lang dito are the several judges. Kasi sa ating ordinary courts, isa lang yung judge dyan. At kung sa mga Court of Tax Appeals or Sandigan Bayan, merong 3 o 5 mga justices dyan. Pero hindi naman ganyang karami na 20 or more na mga senator judge na lahat sila meron silang sariling argumento, kuro-kuro. Yung mga lawyers, yung performance ng mga lawyers na yun, expected na yan sa kanila, hindi na kakaiba yung ganyang ginagawa. Since this will take mga 90 days ang plotting naman ng impeachment court natin na trial, no? So I hope within the 90 days matry ng ating mga publiko na to be in person, to be there. Because it is also highly encouraged na yung ating mga publiko ay nandun para talagang makita nila yung energy of the room. Now, the Senate, just like what you said, approved 91 days for the trial. Originally po yan, no? Pero nagsabi naman ng prosecution team na before na target sana nila, tapusin ito bago magpasko this year.
Posible kaya yun? Ano sa palagay ninyo ang bagong timeline ng paglilitis? The shorter the trial, the better for everyone, for the country as well, no? Pero of course, it's the discretion of the prosecution to either drop any of the articles. It is also the discretion of the prosecution to drop any of the witnesses that they think na corroborative lamang, na wala nang karagdagang maipupunto o mapapatunayan, at papatotohanan lamang yung nasabi na ng mga ibang witnesses or yung available na sa knowledge o sa dokumento na naipakita na ng prosecution. So it's up to them, no? But of course, yung ating impeachment court will always welcome that speed in the trial, but pero kailangan intindihin din po natin na aside from the speed, kailangan rin natin i-accord ang due process sa respondent, at kailangan yung full defense niya ay mailatag niya rin ng tama, at hindi siya mahamper doon sa paglalatag ng ebidensya niya because of the right and the presumption to be presumed innocent until proven guilty. Now, Attorney, ibinasura po ng DOJ ang inciting to sedition charges na isinampa ng NBI laban kay VP Sara. Meanwhile, sinampahan din ng DOJ ng kasong grave threats ang Vice Presidente. Sa tingin niyo po ba may bearing ito sa magiging desisyon ng mga senator judges, lalo pa na ito rin ang kasong dinidinig ng impeachment court? Kathy, syempre, ideally, it shouldn't have a bearing to the proceedings of the impeachment court because that is a separate matter that is involving a criminal liability of the respondent vice president. However, dito kasi sa impeachment proceeding, ang dinidinig lamang natin at ang purpose lamang nito ay kung tatanggalin siya sa pwesto bilang vice-presidente, at kung tatanggalan siya ng karapatan na tumakbo forever sa any elective position. So, dapat technically separate and distinct yung criminal matter na yon dun sa pagsasampa ng DOJ ng kaso o yung hindi pagsasampa nung sa inciting to sedition. However, hindi rin naman tayo naive dun sa reality of the matter that the senator judges and of course the public are also monitoring this, no? And syempre it can be taken either way. Pwedeng isipin ng isang senator judge na yan, may kaso na pala, wag na natin i-find guilty si Vice President Duterte dito sa impeachment kasi may kaso na, hayaan na lang yung kaso. Pwede rin namang i-take ng isang senator judge or ng publiko na yan, dahil nagkaso na, 'di ba? Ibig sabihin, merong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction dito sa case na to, then baka mag-a-apply din, baka meron din ditong ebidensya na talagang ginawa niya yung grave threats or inciting to sedition. Attorney Reggie Tongol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, sa uulitin pumuli. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Now mga kaibigan, nakapag-ID trend na ba kayong lahat? May sariling entry ang isa sa mga House prosecutors, si Akbayan Representative Chel Jokno. Alam niyo ba na ito na ang ikalawang beses na naging taga-usig siya sa isang impeachment proceeding? Sa kanyang Facebook account, ipinakita ni Congressman Chel ang kanyang ID bilang counsel to the prosecution sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Itimpa ang buhok ni Jokno noon at isa siya sa 11 private prosecutor sa paglilitis noong 2000 to 2001. Nagsilbi rin siya bilang special counsel ng Senate Blue Ribbon Committee simula 2001 hanggang 2004 sa ilalim ng yumaong senador na si Joker Arroyo. Sa paglilitis ngayon ni VP Sara, isang Jose Jokno Jr. ang nakatanggap umano ng 120,000 pesos bilang informant ng Office of the Vice President noong June 20, 2013. Jose Manuel Tadeo Jokno ang pangalan ni Attorney Chel at Jose rin ang pangalan ng kanyang amang dating senador. Pero aniya, hindi siya ang nakapirma sa acknowledgement receipt. Linawin ko lang, Jose Manuel Diokno ang pangalan ko, hindi Jose Diokno Jr. Walang junior sa pamilya namin. Kailanman ay hindi ako nakatanggap ng confidential funds. At kailanman, hindi ako naging ahente ng Vice Presidente.
Napurnada ang impeachment trial sana noong Lunes, August 10, dahil sa masamang panahon. Gayunpaman, hindi nakalimot ang ating mga senador na tumulong sa mga nasalanta nating mga kababayan. Sa pamamagitan ng kanya mga volunteers, namigay ng hot meals sa Barangay Tumana, Marikina City si Senator Risa Ontiveros. Umabot rin ito sa mga residente ng Barangay San Antonio sa Parañaque, Santa Maria, Bulacan, Barangay Elias Alidana sa Las Piñas at Barangay 201 sa Pasay. Nagpadala rin si Senator Risa ng pagkain, damit, laruan at activity books sa mga batang Aita at naninirahan sa Barangay Bueno, Capas, Tarlac na apektado rin ng pag-ulan noong nakaraang linggo. Si Senator Bongo naman namahagi ng tulong sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. 1,075 grocery packs ang ipinamahagi ng senador sa 3 munisipalidad sa Maguindanao. Namahagi rin ang malasakit team ni Senator Bongo ng mga ballpen, t-shirt at bola sa mga residente. Sa tala ng Philippine National Police as of August 11, umabot na sa 26 ang bilang ng mga nasawi dahilan sa matinding epekto ng pag-ulan at pagbaha dulot ng nagdaang mga bagyo at habagat. Sa aming pagbabalik, nais pag-aralan ng ilang senador ang balak na pagtatayo ng Paksilika sa bansa at isa na namang senador ang gustong paimbestigahan ang kasunduan ng DFA at ng China tungkol sa Ayungin Shoal. Ang detalye sa pagbabalik ng Ang Senado ng Pilipinas.